Tinalakay sa Kamara ang iba't ibang issue sa Senior High School Voucher Program na iniimbestigahan ng DepEd dahil sa umano'y ghost beneficiaries. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil sa ilang mga kwestiyon, 200 million pesos na pondo para sa Senior High School Voucher Program ang hindi inilabas ng Department of Education para sa school year 2023-2024. Ito ang sinabi ng DepEd sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa umano'y mga ghost student na nakikinabang sa programa. Mula nga raw taong 2021, 55 paaralan na ang inalis ng DepEd sa Senior High School Voucher Program. 12 ang iniimbestigahan ngayon. Yung mga schools po na yon, iba't iba po yung kanilang mga findings. Hindi lang po yung sinasabi nating mga students na wala po sa school records or walang class attendance, but also those who are unqualified na mga voucher recipients. Unqualified because they're supposed to apply via the voucher application program, pero hindi po sila nag-apply. The private schools categorize them as automatic grantees. Hindi pa masabi ng DepEd kung ilan ang maituturing na ghost students na napabilang sa Senior High School Voucher Program. Ang voucher program ay ipinatupad para makatulong ang mga pribadong paaralan sa mga estudyanteng hindi na kayang tanggapin ng DepEd dahil sa dami ng mga estudyante at kakulangan ng mga pasilidad. Ayon sa DepEd, ang benepisaryo sa junior high nakakatanggap ng 9,000 hanggang 13,000 pesos, habang sa senior high, 14,000 hanggang 22,500 pesos. Nitong 2024, 40 billion pesos ang inilaan para sa voucher program ng DepEd. Halos ganyan din para sa 2025. Reklamo naman ng ilang magulang at guro, tila hindi maayos ang pagpili sa mga benepisaryo dahil may nakakakuha raw kahit may kaya naman. Kasi sa school daw nila, paunahan, first 100. Pagka nag-apply ka sa voucher na yon, makukuha na nila. So nakakuha siya. Yung iba na walang kakayanan, kawawa naman sila. Dumami rin daw ang mga kadudadudang paaralan. Dumami, no? Well, para sa amin, yung mga fly-by-night, no, senior high schools po, no, na nagkalat, no, lalo na doon sa amin sa Kamanaban. Nag-o-offer pa to ng mga incentives doon sa mga public schools. Bibigyan nilang incentive kada isang ulo na mag-e-enroll sa kanilang high school. It's just because may konti lang po talaga tayong mga private schools na medyo pasaway po, Mr. Chair. We are looking at filing criminal cases. Puna ng komite, 10% lang umano ng mga paaralang kabilang sa programa ang aktual na namomonitor. Ang sagot nila ngayon ng DepEd pati ng PAYAC, they aim, yung objective nila maging 100%. Yun ang moving forward, yun ang objective nila na lahat. I guess sa next academic calendar nila Pero again, imposible naman from 10 maging 100, ano? Pero at least nakita natin may significant increase sana. Tiniyak ng DepEd na pinag-aaralan nito kung paano aayusin ang implementasyon ng voucher program. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.